Pinaka-affordable na 3-story townhouse na located dito sa Imus, Cavite na perfect for your big family. Check nyo na po ito. Sa likod ko po ay ang mga 3-story townhouse na itatayo po dito sa Bocandala, Imus, Cavite. Ito po ay accessible via Cavitex and at the same time sa Aguinaldo Highway. Pero bago po natin ito tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click nyo na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa aming mga bagong posting or bagong mga i-release na YouTube house tour. We're also on Facebook, so make sure to click like and follow para maging updated po kayo sa aming mga posting. Again, ako po si Carlo Felices with my team sa likod po ng camera and welcome po kayo sa aming another Your Home House Tour. Ito po ang itsura ng ating mga bahay dito at napaka-modern na po na kanilang design. At the same time, meron po tayong lot area po dito na 50 square meter and floor area po na 94 square meter kaya napakalaki at napakadami po ng pwede nyo gawin sa unit. Ano pang hinihintay natin? Tignan po natin ang bahay mismo. So ito po titignan po natin ay ang kanilang pinaka-turnover at mapapansin po natin na meron po itong parking space. So ito po yung space niya. So ito po extended na rin. Kung mapansin nyo po dito sa side po na to, meron na pong initial na bubong po yung inyong parking lot. So bago po natin pasukin, ito po ay provision for 4 bedroom. At the same time, meron po itong 3 toilet and bath. Meron po ito sa ground floor, second floor, and third floor. So tara, pasukin po natin ang bahay. Pagpasok po natin, bubungad po sa atin ng space nila dito sa ground floor na pwede nyo pong gawing kusina po ninyo or at saka dining table. So, makapansin nyo po, nandiyan na rin po ang ating mga outlet at nakaready na rin po yan na gamitin. At dahil po ito ay basic finish, pinturado na po ang ating mga ceiling at ating mga walls. Wala na lang po itong tiles. So, makapansin nyo po, meron din po tayo owning dito. And dito po sa harapan ay naka-sliding window na po tayo na aluminum. So, ito po yung kanilang ground floor. And dito po sa side po na ito, nandito po ang kanilang service area. Pero tignan na rin po natin dito sa labas kasi mapapansin po natin, meron po sila ditong emergency exit dahil po third floor po ang ating bahay. So, ayan, meron na po silang hagdan para dyan. So, ngayon, dito po, sa side po na ito, nandito po kanilang first toilet and bath. Dito po sa toilet and bath po natin, sa lahat po ng toilet and bath sa bawat floors, tayo po ay walang tiles at saka paint sa ating mga walls. Pero kasama na po ang ating mga accessories dito. Meron na po itong lavatory at saka toilet. At meron na rin pong shower. Naka-ready. So, tara, tignan po natin ang second floor. Dito po, sa hagdan, ang kagandahan po dito sa project po na ito ay concrete na po ang ating hagdan kaya napakatibay. At the same time, ito po ay tubular yung na bakal ang ating handrailing. So, tara, akitin po natin ang second floor. So dito, pag-akit po natin sa second floor, bubungad po sa atin ng space natin, no, na meron sila. At kung mapapansin po natin, ito po ay pwede niyong gawan dito pa lang po sa second floor ng 3 bedroom. Depende po sa inyong idea. Pero sa model unit po natin, makikita niyo po na naglagay po sila ng living area sa second floor. Pero ayun po, kung mapapansin niyo, ganun pa rin po. Fully painted po at kitang-kita po yung mga biga natin dito. Dito po sa side po natin sa harapan ng bahay, tayo po ay naka-sliding window na rin po at mapapansin nyo po, makikita nyo po yung harapan po ng inyong bahay. Dito po sa side po na to, naka-owning pa rin po and permanent na po itong glass po na ito or yung bitana po na ito. So, napakalaki ng space at ang dami nyo pong pwedeng gawing idea. Dito pa lang po sa side na to, pwede na itong isang bedroom. Dito pwede pa po kayong magdalawa or pwede nyo pong gawa ng mga idea na gusto nyo. So, katulad po na sinabi ko kanina, kumpleto pa rin po yung ating mga outlet dyan at saka yung lagayan po ng ilaw. So dito po sa side po na to, meron pa rin tayong toilet and bath. So ito po yung second toilet and bath po natin sa second floor. Ganun pa rin po. Wala pa rin po siyang tiles at paint, pero kompleto na po ang accessories. Meron na po itong toilet. At the same time, meron na rin po silang lavatory. So akitin po natin yung third floor.
So ayan, napakalaki ng bahay. Medyo pag hindi ka sanay, mahihingalin ka. Pero at the same time, napakalaki po ng space. Ibig sabihin po nun, marami po kayong space sa inyong unit. So ito pa rin po, yung ang ating third floor, parang katulad lang po ng second floor, wala lang po pinagbago. Ang ating ceiling po dito, nakapainted na rin po yan. And po, pwede nyo pong i-imagine yung mga pwede nyo pong gawin sa bahay. The same po yung ating mga bintana, katulad po na sa second floor. And yung owning po natin na nandyan at yung mga outlet po natin. At meron din po tayo toilet and bath dito sa third floor. So, ngayon, nakita nyo po yung ating actual turnover unit at pwede na po kayong gumawa ng mga design or idea na pwede nyo gawin sa unit nyo kasi napakalaki po talaga ng space. Ngayon, tingnan po natin ang kanilang model unit para magkaroon po kayo ng idea ng mga pwede natin gawin sa inyong unit. Tara! So yun, mapapansin din po natin, meron tayong tatlong color scheme dito sa ating mga unit. Meron pong brown, gray, at saka green. At kahit ano po na makuha nyo po dyan, napakaganda po ng pagkakakulay po ng bahay. At the same time, napaka-modern na po. So ngayon po, tignan po natin ang kanilang model unit para magkaroon po kayo ng mga idea na pwede nyo gawin sa inyong unit. At the same time, mapag-isipan nyo po kung saan po magandang ilagay yung mga bagay-bagay. So dito po, napansin nyo po, dito po sa parking space po nila, nagbigay po sila or naglagay po sila ng wrap tiles. Ayan. So, ganito pa rin po yung ating space po dito. And ang idea ko po dito, pwede nyo po itong palagyan ng bubong para yung inyo pong sasakyan ay magkaroon po talaga ng actual cover na. So, ngayon, pasokin po natin ang bahay. Pagpasok po natin, ang ginawa po nila dito sa ground floor is ginawa po nilang dining area. At the same time, nilagyan po nila dito yung kanilang kitchen area. So dahil po malaki na rin po ang space po nito, dahil meron po tayong 94 square meter po sa ating floor area, ginawa na po nila dito sa baba na dining at saka kitchen area. So at mapapansin po natin, nandito pa rin po ang ating service area. Ayan. And kinumplete na rin po nila yung ating toilet and bath. So dito po sa toilet and bath nila, nalagyan na po nila ng tiles at pintura po. Pero ito pong ating toilet at saka yung lavatory, kasama na po yung sa turnover, pati po yung shower po natin dito sa side po. At meron na rin po tayong ventilation dito sa gilid. So, ayan po. Tara, akitin pa natin ang second floor. Pakikita po natin yung space na ginamit nila for the living area. So, ito po, pansin po ninyo. At the same time, ito pa rin po, meron tayong second toilet and bath dito po sa second floor. Ganda po ng pagkagamit nila ng space, no? Dito na po kayo pwedeng mag-gather ng inyong family. Actually, kung meron pa po kayong gustong gawin dito ang idea na iba, pwede naman po. Pero dahil minaximize po nila yung pagkakadesign ng bahay at para po spacious yung inyong mga area po ninyo. So dito po sa side po na to, ang kanilang first bedroom na located po dito sa second floor. So dito po sa first bedroom po nila, pansin nyo po, dalawa po yung kama kasi ito po ay parang dinesign para kung meron po kayong magkapatid na anak, pwede pong magsama dito. So ito po, nilagyan lang nila ng mga kortina and nagamit po dito yung mga bintana po natin. And at the same time, mapapansin nyo po, meron na rin po silang cabinet na nilagay dito. Ito po yung mga idea na pwede nyo gawin dito sa second floor. Pero ito po, kung mapapansin nyo po, pwede nyo pa po itong gawan ng isang room. So, dito po, mapapansin po ninyo, kasama po yan, yung railing po nito sa turnover. So, akitin po natin ang third floor. Dito pa lang po sa hagdan, napakatibay na po. Yan, kung mapapansin po natin kasi ito po ay concrete na rin po. And lagyan lang po nila ng mga goma para hindi po siya madulas akitin. So, dito po sa second floor, tignan po natin yung kanilang third bedroom sa third floor. Nandito po, naglagay sila ng isang kama. At the same time, nandito pa rin po yung cabinet. And po. Note lang po natin, kapag po ang ating unit ay inner, wala po tayong bintana dito po sa side po na to. So, ito po ay nagkataon end unit po ito, kaya meron po silang bintana. So, tara, tignan po natin ang kanilang master's bedroom. Dito po sa kanilang third and final room, which is yung master's bedroom, naglagay po sila ng queen size na kama. Same time, gamit na gamit po at sobrang ganda po at laki po ng space natin. Dito po sa side po na to, nandyan po ang kanilang cabinet.
Simple lang po, naglagay po sila ng mga kortina and dito pa rin po yung kanilang third na toilet and bath. So, ayan, mapapansin nyo po sa sobrang laki po ng space, ang dami pong nilang nagawa na mga bagay dito po sa kanilang mga area. So, pag-usapan naman po natin ang presyo. So, magkano nga ba ang presyo ng mga 3-story townhouse natin dito? Nag-start po tayo sa 3,702,000. At the same time, ang loanable amount po natin kay Pag-ibig ay 3,478,000. Ang total down payment po natin ay 224,000 with the reservation fee of 5,000 lang po. Ang ating down payment po for 24 months ay 9,125. At the same time, ang ating monthly amortization naman po kay Pag-ibig for 30 years ay 21,984. Ang required income po natin dito ay 62,810. So, in case po na hindi po kayo pasok sa required income po natin, pwede po dito ang co-borrower kahit hindi po natin kamag-anak. So, ang ating requirements to reserve ay 2 valid ID, at the same time, proof of billing, yung ating payslip or yung ating proof of income, at the same time yung ating ESAB or yung ating loyalty cards. So, kung kayo po ay may mga katanungan, pwede nyo po kaming i-message sa number po na makikita nyo sa screen. At the same time, for free trippings din po, pwede nyo po kaming kontakin para po makapag-set po tayo ng schedule. Maraming salamat po sa panonood. Again, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa aming mga postings na kagaya po nito. Again, maraming salamat po and magandang araw.